Update po tayo sa epekto ng oil spill sa Bataan sa kabuhayan po ng mga mangingisda, fish and seafood vendors. Kausapin po natin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 3 Regional Director Wilfredo Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa mga tagapanood. Sir Wilfredo, ano ho ba ang latest na assessment po ninyo dun po sa effect ng nangyaring oil spill sa kabuhayan po ng ating mga mangingisda? So far po naman, based doon sa mga sensory evaluation na ginagawa ng BFAR, clear naman po yung mga isda natin. But of course, nagpatupad po kasi ng ban sa fishing ban yung within 4 kilometer radius yung bayan ng Limay. But yung ibang provinces po na medyo malayo po yung oil spill dahil nag-southward nga po ay maayos naman po at safe naman po kainin yung ating mga isda dito sa bandang Bataan po, maliban sa bayan ng Limay saka po ng Maribeles. Okay, so dalawang lugar lamang po ang tinitingnan natin na hindi paligtas para ho pagkunan ng ating mga isda. Yung Maribeles at Limay lamang ho? Yes po, nire-recommend po dahil siya po ay nasa ground zero. Although yung mga based naman sa sensory evaluation ay pumapasa din naman po. But of course, nire-recommenda natin dahil na sila ay nasa ground zero. At of course, sinusugan naman po ito ng Executive Order number 32 na inilabas ng municipal government po ng Limay na binaban po yung 4 kilometers radius na fishing sa kanilang area. Okay, I see. Pero yung mga parameters po na tinitingnan po ninyo para magdeklara ho ng fishing ban, ano-ano ho ba? Of course, based yun pong ating sensory evaluation at yung inintay pa po nating analysis sa polycyclic aromatic hydrocarbons which expected to be released next week po. But yun lamang po, aside from that, ang banning naman po ay nasa discretion na po ng local government units. Okay, pero ilang nagtitinda po ng seafood ang humihiling na sana ay makapaglabas na daw ng advisory sa mga lugar na apektado po ng oil spill para magabayan po yung mga mamimili. Ano po ba ang ating plano tungkol dyan? Ang provincial government naman po ng Cavite, naglabas sila ng Executive Order number 38 na banning the collection and selling. So until such time na mali po yun, so nasa local government din po yun. But ang BFAR 4A and NCR naman po ay tuloy-tuloy din naman po ang araw-araw din ng pagkoconduct ng sensory evaluation. So since meron po tayong executive order in effect, so kailangan po mag-ano po dyan. Sir, may mga dineklarin pong lugar na may red tide naman. Ano? Ito ho ilabas naman dun sa area po ng may oil spill, di ba? Po, ang red tide naman po ay lifted naman po yan, yung bayan ng Samar at saka ano. Nagkaroon lamang po ng konting traces nung I guess 3 weeks ago. But for the 3 days consecutive na ano po namin assessment o yung laboratory analysis ay hindi naman po siya tumama sa shellfish kaya nalit po siya agad. So wala po tayong shellfish bulletin sa Manila Bay. Marami pong salamat. Yan po naman si BFAR Regional Director Wilfredo Cruz. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.